bless tayo sa hapon ito. Amen. Alam niyo ba, sana meron tayong special na speaker ngayon. So, hindi siya nakarating. Pagtsagaan niyo lang natin. Okay. Mali. So, sa hapon ito, ayos ko kayo tanungin. Alam niyo yung sino sa inyong pamilya doon sa Hebrew chapter 12, verse 14. Hebrews chapter 12, verse 14. May pamilya ba sa inyo? Wow. Wala? Yun yung quote na, famous quote na, without holiness, no man can see God. Okay? So, gaano kaya ito kahalaga sa buhay ng isang Kristiyano? No, without holiness, no man can see God. Gaano kahalaga yung salitang holiness? Tandaan ninyo, sabi ng Word of God, pag walang kabanalan, hindi natin makikita ng Diyos. Amen. Okay? Now, without holiness, no one can see God. Ngayon, paano natin makakamit o makakapit itong holiness na ito? Holy life, holy living. Paano natin ito makakamit? Nanay ko kayo, meron ba tayong kabanalan sa buhay natin? Sa hapong ito? Asa ka rin? Okay, sure, no? Pero alam niyo ba, ang mensahe ito ay makakatulong sa inyo para malaman natin, meron ba tayong kabanalan na tinataglay sa buhay natin sa araw-araw? Okay, ngayon, nais ko kayong dalhin sa pag-aaral tungkol sa salitang sanctification. Ano ba yung salitang entire sanctification o yung salitang sanctification? Sino makapagbibigay ng kahulugan nito? Instantly. Pinapaging banal. Pinapaging banal, no? Being made holy or sineset apart para sa isang special na purpose para sa Panginoon. Amen. Di ba napakaganda ng definition niya? Pinapaging banal o pinababanal tayo. Ang ibig sabihin ng salitang sanctification. Okay? Tandaan natin, sabi, sanctification, ito yung proseso na kung saan ay pinagiging banal tayo. Hinihiwalay tayo para sa isang special na layunin para sa ating Panginoon. Naniniwala ba kayo na special kayo na meron kayong isang special na gamit para sa gawain ng Panginoon? Naniniwala sa inyo sa Panginoon. Dapat paniwalaan niyo yan. Kasi bawat Kristiyano ay sinet apart tayo para sa isang special purpose para sa gawain o para sa ating Panginoon Diyos. Okay? In theological context, it is the Christian teaching about God transforming believers, transforming believers to become more like Jesus. No? Tina-transform tayo. Ito yung process ng sanctification. Ito yung ginagawa ng sanctification. No? Para sa mga mananampalataya. This transformation is not instantaneous. Hindi ito, nung natanggap mo yung kaligtasan, hindi instantly, na-transform ka na agad. Banal ka na agad. Hindi ganun. May process siya. Okay? Hindi siya instantaneous, but it is a lifelong process of growth and change enabled by the Holy Spirit in which a person is gradually set apart from the power of sin to live a life that is increasingly holy and obedient to God. So tandaan niyo, magkaiba yung yung sitwasyon na natanggap natin yung kaligtasan. Yung kaligtasan, wala tayong part doon. Part lang ng Diyos yun, grace ng Panginoon sa atin. Pero dito sa sanctification, sa pagiging, yung pagpapabanal sa atin, may part tayo dyan. Hindi pwedeng, sabi nga, hindi siya instantly. No? Hindi pag tinanggap mo yung kaligtasan, banal ka na. Hindi. It's a lifelong process ng paglago natin bilang mananampalataya. At dyan na yung papasok yung part natin. Every day. Okay? Sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin at meron tayong counterpart na ginagawa. Handaan po natin yan, no? Sabi dito, entire sanctification is a theological concept in some Christian tradition, particularly yung mga Wesleyan holiness, no? Ng mga churches. Sabi dito, a believer can be cleansed from the sinful condition of the heart through the power of the Holy Spirit, allowing them to live a life of perfect love, free from the dominion of sin. So ito palang sanctification, kaya-kaya pala natin maranasan yung buhay na
malaya sa kasalanan. Okay? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang sabi dito, okay, sabi dito, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, bago dumating ang Panginoon, bago tayo marap sa Panginoon, dapat yung buhay natin banal, no? Blameless, malaya tayo sa kasalanan, no? Walang kasalanan na namumuhay sa ating mga puso. Okay? Bakit kailangan ng tao na siya ay magpabanal, no? Dahil, bakit? Originally, ano ang nangyari sa tao? Minana natin yung kasalanan nila Eva at Adan. And because of, sa pamamagitan nun, dati yung kung ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoong Diyos ay nandito tayo sa, ang level ng ating buhay ay diretso. Meron tayong kailangan pumili, ano? O sumandig sa ating Panginoon. Pero nung nagkasala si Eva at Adan, ang nangyari sa buhay natin, tayo ay nakatiling sa kasalanan. No? Kaya nga nasa tayo, nasa alipin tayo ng kasalanan, wala tayong kakayang lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga yung kaligtasan, hindi mo pwedeng makamit by your own strength na, by your own strength. Kaya kinakailangan mong marinig yung salita ng Panginoon. Kinakailangan nating maranasan yung pagkamatay ng Panginoon. Yun yung nagpabalik sa atin sa sitwasyon na pwede tayo ng lumapit sa Diyos. Pwede na natin piliin ng Panginoon. Pero nung tayo patay sa kasalanan, wala tayong kakayang gawin yan. Wala tayong kakayang sumunod sa Panginoon. Wala tayong kakayang ibigin ang salita ng Panginoon. Wala tayong kakayang ibigin ang ating kapwa. Wala tayong kakayang maglingkod. Piliin maglingkod kasi halipin tayo ng kasalanan. Pero yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus, nilagay niya tayo sa posisyon na pwede nating piliin ng Panginoon. Pwede tayong manampalataya sa ating Panginoon. Okay? At alam niyo ba, itong sanctification, meron siyang tatlong hagdan. Kaya nga, sabi kanina, ang definition ng sanctification, it's a lifelong process. At meron siyang tatlong bahagdan na gagawin natin, na kailangan natin pagdaanan sa buhay natin. Ang una, ay tinatawag na positional sanctification. Ito yung initial stage na nangyayari, no? At the time ng salvation na nararanasan natin, na naranasan ng bawat isa natin. When a believer is set apart by God, you are declared righteous through Christ's sacrifice. So hindi tayo nag-declared sa sarili natin na righteous tayo sa harapan. Ang nag-declared sa akin na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos ay yung ginawa ng Panginoon si Kristo na pagsasakripisyo na kamatayan sa krus. Ito yung nag-declare sa atin bilang righteous sa harapan ng Panginoon. Okay? Dahil doon sa sacrifice ng Panginoon, pinilaya tayo ng Panginoon sa sure penalty ng kasalanan. Kasi lahat ng tao, ano yung katwiran ng Diyos, lahat ng tao ay paparusahan kasi ng kasalanan. Pero dahil sa sacrifice na ginawa ng Panginoon, ginawa niya tayo matuwid. No? Naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Bunga nung sakripisyo na inialay ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay, ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay, sa krus para sa kasalanan natin mga tao. Okay? Okay. Sabi sa Acts chapter 20 verse 32, sabi diyan, and now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Okay? So, dito sa Acts chapter 26, ang sabi dito, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So dito, after na maranasan natin yung pagliligtas ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, may part tayo dun sa pagpapabanal natin. Sabi nga nung kanta, binabago mo ako araw-araw. Sino ba ang nagdi-decide ng pagbabago natin? Sino ang nagdi-desisyon na sumunod sa Panginoon?
Sino ang nagdidesisyon na gumawa ng mabuti? Di ba ginagawa natin yan? Choices natin yan. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Bawat araw, bawat paggising mo, magdi-decide ka kung ano ang gusto mong gawin. Tama? Yes. At dito, dahil binuksan ng Panginoon yung ating mata, ay meron na tayong kakayahan na piliin ng Panginoon na gumawa ng mabuti after na tayo ay maligtas. No? Dapat yung ating pagkiling o yung pagsandig natin sa Panginoon araw-araw, hindi tayong sumasandal sa kalooban ng ating Panginoon. Habang lumalapit tayo, nagdidesisyon tayo sa buhay natin na sundin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. Sundin natin o piliin natin magdesisyon na gumawa ng tama sa bawat araw. Magbahagi ng salita ng Diyos bawat araw, ay lumalapit sa kalooban ng ating Panginoon. Habang lumalapit sa kalooban ng Panginoon, lumalayo naman tayo ng lumalayo sa kasalanan. Okay? Kita niyo yung transition, after ng pagkamatay ng Panginoon, binigay tayo sa posisyon kung saan pwede tayong dumikit sa kabanalan ng Panginoon. Pero nung tayo ipatay sa kasalanan, wala tayong kakayahan. No? Wala tayong kakayahan lumapit sa Diyos. So, sabi nga dito sa 26:18 ng Acts, no? So that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Dati, nasa kadiliman tayo, pero ngayon, pwede na tayong mag-step forward papunta sa liwanag. Di ba ganun yung ginagawa natin araw-araw? Amen. Sino sa inyo ang gumagawa nito araw-araw? Na nagsisikap na mapabuti yung kanyang relasyon sa Diyos. Yes. Desisyon natin yan bawat araw. Tandaan niyo. Walang pumipilit sa inyo. Hindi ka pipilitin ng pastor mo. Hindi ka pipilitin ng professor mo na manalangin ng palagi consistent sa ating Panginoon. Hindi ka pipilitin ng pastor na magbasa ka ng Biblia. Ikaw mismo magdidesisyon yan sa buhay mo. Tama? Amen. Ikaw ang magdidesisyon na maglaan ng moment para makipag-liig sa presensya ng ating Panginoon. Yes. Okay? So, sabi ito, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in Him. Itong pagpapabanal na ito ay unang bahagi lang itong positional sanctification. Ito yung first stage ng pagpapabanal sa atin ng banal na Espiritu. Ang pangalawa ay yung progressive experiential sanctification. Ito yung araw-araw na nararanasan natin. Ano ibig sabihin ng progressive? Tuloy-tuloy, dire-diretso, may progreso. Okay? Hindi ka lang niligtas, pagkatapos wala na. Kailangan yung pagpapabanal natin araw-araw, continuous. Continuous tayo naghahangad ng banal na pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? So yun dapat meron tayong step by step na paglago sa ating buhay pananampalataya at kabanalan. Tandaan natin, hindi natin pwedeng makita, walang sino pwedeng makakita si Diyos kung wala tayong kabanalan sa buhay natin. Yan lang ang requirement para makita natin ang ating Panginoon. Biblical ba siya o hindi? Biblical. Ayon sa Hebrews chapter 12, verse 14. Sabi dito, John 17, verse 17, sanctify them in the truth, your word is truth. So ano yung magpapabanal sa atin? Yung katotohanan. At ano yung katotohanan? Yung salita ng ating Panginoon. So walang iba. Sa salita ng Panginoon Diyos, sa Biblia natin makikita ang lahat ng katotohanan na kailangan natin sundin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. So wala tayong ibang pagkukunan, walang pasubok, walang ibang aklat na pwede natin pagkuhanan ng katotohanan para maranasan natin yung kabanalan sa bawat araw ng buhay natin, sa bawat oras ng buhay natin. Walang iba, kundi mula sa salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kung tayo kumonsulta sa pasubo, hindi natin makikita din yung kabanalan. Okay? So sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi diyan, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So ano ibig sabihin yan? Philippians
1:6. Sabi diyan, it means that God who starts a good work of salvation and sanctification in a believer will faithfully complete it until Jesus returns. So, walang ibang makakapag-kumpleto sa ating takbuhin bilang mananampalataya, sa ating pagpapabanal. Walang iba kundi yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. At ng pagpapabanal, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Siya lang ang magtatapos ito. Siya lang ang magbibigay sa atin ng completion. Okay? Kaya nga yung pangatlong bahagi ng pagpapabanal, una yung positional sanctification, pangalawa progressive experiential sanctification, pangatlo yung ultimate final sanctification. Tanong ko kayo, kailan natin mararanasan yun? Yun. Doon sa glorification. Ito yung completion ng kabanalan, ng sanctification, ng pagiging banal natin. Kapag tayo ay namatay na, bilang mga mananampalataya o inabot natin yung pagdating ng ating banal na Espiritu, ng ating banal na Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Doon natin mararanasan yung completion ng sanctification, yung entire sanctification, yung buong kabanalan sa buhay natin. Okay? Okay? Sa buhay natin ito, although nagsisipot tayo na makasunod sa kalooban ng Panginoon, sa pagpagitan ng tulong ng banal na Espiritu, kasi by our own strength, hindi natin kayang maging banal. Okay? Although may part tayo na gumagawa tayo ng desisyon na sumunod sa Diyos, gumawa ng tamang desisyon na ayon sa kalooban ng Panginoon, pero ang Panginoon, ang banal na Espiritu pa rin, ang bibigay sa atin ng kalakasan para magawa yung nais ng puso natin at nais ng kalooban ng Panginoon para sa atin. Okay? So, this is the final completed stage that will happen in the future. It is when believers are completely free from the presence of sin. Wala na yung kasalanan doon. Sabi nga, di ba, pagdating ng Panginoon sa presensya, sa kaharian niya, wala na yung presensya ng kasalanan. Wala nang alalahanin, wala nang problema, wala nang pag-iyak. Okay? Wala na. No? Kumpleto na yung ating buhay pananampalataya, yung ating kabanalan. No? Naandun na tayo sa stage ng glorification. Sa piling ng ating Panginoon. Saan natin mababasa yung final completion ng ating sanctification? Sa Romans chapter 8, verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. That is the future glory. Okay? So, sabi ko nga kanina, habang pinaprocess, habang dumadaan tayo sa proseso ng pagpapabanal ng ating Panginoon, mayroong mga sufferings, mayroong mga matitinding pagsubok sa buhay natin, mayroong mga sitwasyon na gustong-gusto natin makawala, di ba? Mayroong mga sitwasyon na naiipit tayo, parang ang hirap sa kalooban, ang hirap sa kalagayan. Pero ang sabi dito, kailangan natin tingnan yung future glory. Kapag nagtyaga tayo dito, sumunod tayo sa kalooban ng pinili natin, na sundin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Mas, sabi ito, it is not worth comparing sa nararanasan natin ngayon, sa mararanasan natin sa future na ibibigay sa atin. Okay? Amen. Imagine niyo wala nang pagtamis, wala ka ng problema. Ako iniisip-isip ko yun eh. Wow. Diba? Wala nang sakit sa kalooban. Hindi ka naman masaktan. Okay? So, ano natin yan, ano? Ilagay natin sa puso natin itong mga salita na ito ng ating Panginoon sa iba. Itong mensahe na ito sa atin ng ating Panginoon. Amen. Okay? Kaya nga sa pagdating ng future glory ng isang Kristiyano ay nasa harapan ng kanyang Panginoon Diyos, sabi ko kanina, doon natin mararanasan yung kabukuan ng kabanalan, no? Sa ating pananampalataya. So sa hapong ito, simple lang yung mensahe ng Panginoon. Sanctification, pagpapabanal. Tandaan ninyo, sa unang stage, isinet apart na tayo ng Panginoon para sa isang special purpose. Para sa kapurihan, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngayon, alam niyo na ba sa buhay niyo kung saan kayo nilagay ng Panginoon? O saan tayong lugar isinet apart? Yung iba sa music,
yung iba sa preaching, yung iba sa teaching, yung iba sa pag-encourage, yung iba sa pananalangin, di ba? So, we are set apart for a special purpose para sa buhay ng Panginoon. Sana alam nyo kung saan kayo nilagay. Sana alam nyo kung saan yung bahagi ninyo. No? Para habang ginagawa natin ito, continuous yung ating pagpapabanal sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. At sa pagdating ng kahuli-hulihan, no, dun sa end ng ating mga buhay pananampalataya, meron tayong mukhang iharap sa Panginoon. Tandaan ninyo, sinasabi din ng Biblia, ang mananatili hanggang wakas, no? Ang tapat na mananatili hanggang wakas ay siyang maligtas. Okay, tandaan niyo na walang Kristiyano na may sure na kaligtasan na hindi nagbubunga. Okay? Walang Kristiyano na merong eternal security na hindi nagbubunga ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay Kristiyano. No? Walang Kristiyanong may kaligtasan na hindi nagtsatsaga sa buhay na ito sa paglilingkod sa atin. So sa akong ito, magkakaroon tayo ng mag-grupo tayo. Sasagutin namin yung dalawang katanungan sa hapong ito. Okay. Okay, so yung una, 1 to 1 to 1 to 3 groups. Sige, 3 groups. 1, 2, 3. Sige. 1.